Yes. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Ito na, may init na balita ngayon. At alam nyo ba nagkakainitan si John Vic at etong si Trillanes? Naku po, nagkakainggitan itong dalawa kasi may nababanggit si Trillanes na parang sinasabihan niya si John Vic na labas ka ng labas sa media, hindi mo gawin yung trabaho mo. Anak ng putya! Hindi natin sa kinakampihan si John Vic pero alam naman natin to mga Rimulya na to mahilig talaga to sa press con, sa pa-interview. Etong si Trillanes, ganun din, di ba? Mahilig din yan sa pa-interview. Kaya natutunog-tunogan natin dito. Parang naiinggit si Trillanes dito sa magkapatid na Rimulya o specifically dito kay John Vic na laging nai-interview. Bakit? Kasi natatabunan na siya. Lagi na siyang hindi pinapansin ng mga media platform. Ewan ko sa mga iba kung bakit panay pa rin ang interview dito kay Trillanes na wala namang kakwenta-kwenta tong tao na to. Wala nang credibility to. Ingay na lang ng ingay, di ba? Ewan ko ba kung bakit lagi nila yang ini-interview, hindi ko malaman kung anong dahilan, ano bang nakukuha nila dyan sa mamang yan. Puro lang naman kagaguhan yan. Puro lang Duterte ang bukang bibig, di ba? Kita nyo yung nakaraang interview sa kanya, Duterte na naman. Tapos parang nagbe-breakdown na siya na sumusuko na pag hindi pa natin to napabagsak itong si Sara Duterte, wala na akong pag-asa, wala na tayong pag-asa sa 2020. Last chance na natin to, gumaganon si Gago. Ang tingin ko dito naiinggit itong si Trillanes kay Rimulya kasi mas madalas na nakikita. Ewan ko. Ayan ang mga mainit na balita natin. At ito pang si Hontiveros. Panay, napansin nyo ba si Hontiveros? Panay ang labas din sa mga social media. Panay ang, alam mo yung busy si ate. Hindi niya ba napapansin? Punta sa mga piyesta. Panay post ng mga video, kung ano-anong video, papunta siya doon. Pa-aura-aura. Alam mo yun? Yung hindi naman niya typical na ginagawa niya ngayon. Hindi, okay lang naman yun. Wala namang problema. Kung yung pinopost niya, may matututunan ka o meron kang, alam mo yun, may magiging interesado ka, hindi, yung mukha niya lang lagi, yung di ba? Napapansin nyo, yung mukha niya lang lagi ang nakikita doon sa mga post niya. Ano te? Ang aga Hindi, ang aga kasi. Parang alam mo yon yung nagpapapansin kagad, naglalabas kagad. Para nga naman, ano na siya, matandaan na yung mukha niya. Ganyan technique niyan. Para matandaan na yung mukha niya, para pagdating ng botohan. Kasi alam nyo, meron tayong pag nandun na tayo nakaupo sa boboto na tayo, meron tayong parang unconscious na ginagawa. Parang sino yung madalas mong nakikita, yun yung iboboto mo. Ay, nananalo tong alin na to Actually, sa tulong din ng mga Duterte, kaya din nanalo to. Pero nung pagkapanalo ni Pangulong Duterte, ano ko putyang nakaliwat kanan na ang banat ng hayop na yan. Ganyan ka demonyo yang si Hontiveros. Post ng post, ngiti ng ngiti sa mga punta sa piyesta. Te? Eto at meron siyang sinabi na talaga namang magugulat kayo mga pare. Bago natin pag-usapan itong dalawang bugok na to. Ito muna pag-usapan natin si Hontiveros. Mayroon siyang magandang balita para sa atin mga kababayan. Ito po yun. Okay, I'm open to running for president and I will certainly support a common candidate because that's been my advocacy from the start. Ayun naman pala mga pare. Kaya naman pala siya labas ng labas sa mga, alam mo yun, kahit saan makikita mo. Panay ang post niya.
Okay lang sana kung ikaw, ganun ka talaga, 'di ba? Post ka ng post. Hindi, parang nitong mga nakaraan lang si madam, post ng post. Ay naku, kaliwa't kanan, pati yung paglalakad niya dun sa hallway ng Senate. May pa-ano pa, may anong tawag dito, may pa-quote pa na, "Tangkilikin ang musikang atin." May pa-gano'n-gano'n pa si madam. Okay, I'm open to run for president and I will certainly support a common candidates because that's been my advocacy for this time. Wow, ang lupit naman ni madam. Palakpakan si madam. Yan, dito na. Lumabas na ang ano niya, ang tawag dito, yung pangarap niya sa 2028. Kaya siya nagpapasikat, nagpapasiklab, labas ng labas, kung saan-saan, kung ano-anong sinasabi kahit wala naman doon sa index card. 'Di ba? Si Madam Madam, wala namang problema. Alam nyo, siguro wala namang problema bilang bilang ikaw ay isang senador tapos may mga bagay ka na hindi alam, hindi ka abogado nasa ano naman 'yan na pwede kang tumakbo kahit hindi ka abogado. So walang problema doon kung maging senador ka at meron ka namang legal team, okay lang. Pero yung ewan ko sa iyo madam kung ano-ano nang pinagsasabi mo. 'Di ba binara nga 'to sinupalpal nga 'to ni Marcoleta na may tinatanong siya kung nakipag-coordinate ba si Tariela dito sa DFA. Tapos kung ano-anong sinasabi niya. 'Di ba? Ang dami niyang binabanggit. Ano ba 'yan? Ang tanong lang sa kung nakipag-usap si Tariela sa DFA. Ang ginawa niya kung ano ang sinabi niya, ganyan. Tapos sumagot, "Ang tanong ko lang madam," sabi ni Marcoleta, "ang tanong ko lang madam, kung nakipag-coordinate ba, ganyan-ganyan." Tapos biglang sinagot ni Marcoleta na, "Hindi. Actually, tinanong ko ang DFA na hindi naman sila nakikipag-coordinate kay Tariela." I don't know kung naka-coordinate o nakikipag-usap. Nakalimutan ko na yung term niya doon. Pero kasi yung sa sa China nila, 'di ba? Bakit ba kasi ewan ko sa inyo bakit pa kasi gigil na gigil kayo sa China, pero ang bato sa mga Duterte. Ngayon si Bongbong Marcos China na, 'di ba? Binabara niyo yung China pero yung presidente yung presidente ngayon na bumabanat noon sa China pabor na ngayon, ba't hindi niyo sinisita? Ha? Tsaka wala siguro imposibleng hindi kayo o wala kayong gamit na made in China. O pustahan tayo. Wala kayong gamit na made in China, pustahan meron 'yan. Kahit na yung yung pang-init ng tubig, alam ko made in China din 'yan. Kung meron kayong mga gamit na made in US, made putangina ang yaman nyo. Saan galing? Nako, madam. So ayan, ito, alam na natin ang karakas nitong alin na to, tatakbo daw siya sa for president sa 2020. Takbo ka madam, takbo ka. Walang problema, okay lang yan. Para maramdaman mo na wala kang kwenta at masupalpal ka ng katotohanan. Gusto ko tumakbo to. Si Torre, yung mga mga nangangarap yan, si John Big. Gusto ko tumakbo yung mga yan. Sumabay kayo sa kasikatan ni Bibi Sara kung kaya ninyo. Pumalag kayo ba? Pumalag. Try nyo kung maabot kayo dun sa kalahati man lang. O sige, sa kalahati. Si Lenny, patakbuhin nyo rin si Lenny. Nakang puta tong mga to. Ay nako, ewan ko sa inyo. Ito, pag-usapan natin yung dalawang ulupong. Komento to ni John Vic dun sa sinabi ni
ang tawag dito ni Trillanes. All right. Now, former Senator Antonio Trillanes has criticized you and said, reduce your interviews. Ang sabi niya, I shouldn't be here. sabi niya, ang dami na nawawala. Si Bantag, si Leonardo, eto ngayon, si Bato de la Rosa, si Atong ang daming nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope he's doing his job. Ay, may chismis ako dyan sa yung kay Atong Ang. Bakit gigil na gigil to si ano? Mamaya pag-usapan natin yan. Exact quote. Okay, that's number one, ang dami na namin na-aresto. Diba? Yung mga big fish, isa si Senator Mong Hindi yan big fish. Tsaka hindi nyo na-aresto yan ha. Sumuko. Sumuko yan si Senator Bong, okay? Hindi yan big fish. Ang big fish, si Romualdez, tsaka si Bongbong. Kutsa yan, ano lang yan, diversionary tactics lang yan. voluntarily. Yeah. Voluntarily. Okay, let's talk about that later. Voluntarily. Sana makita naman ni Senator Trillanes na yung tamang ginawa namin sa lahat ng SunWest na aresto namin, lahat ng DPWH, lahat yan na aresto. Aresto, yung si Bernardo nga, ginawa niyong ginawang witness hindi nyo na-aresto. Ewan ko sa inyo. Sino ba kasing gumawa niyang alam mo yon yung putyangina kayo na nga nagnakaw, kayo na nga gumawa ng katarantaduhan sa bayan. Putyangina kayo pa magiging witness? Nagbalik lang kayo ng pera. Oh, sure na ba tayo? Ito yung sinasabi ni Marcoleta yung restitution. Kailangan kasi magsabi muna yung korte kung magkano ang ibabalik bago sila mag-apply ng WPP o Witness Protection Program. Kailangan korte ang magsasabi o didesisyon dyan. Hindi. Ang nangyayari, kung ano lang gusto nilang ibalik, yun lang yung ibabalik nila. Tapos pwede na sila sa witness protection. Kaya nga sablay tong Blue Ribbon ni Soto tsaka ni Lacson O, sama mo na yun si Soto. Sablay ang dalawang yan dyan. Kaya nilagay ang dalawang yan dyan. Kitang-kita naman natin para protektahan itong mga demonyong namumuno o yung mga demonyong gumawa niyang katarantaduhan na yan. Kita nyo, tinatanong ni Marcoleta yung dalawang may mask na babae. Pero ang sumasagot, si Lacson. Anong kalokohan yun, di ba? Kaya nga, yung taong bayan medyo bad trip na naiinis na ano ba naman tong buhay na to? Ninakawan na nga tayo kung ano-ano pang itatanong dyan. Kitang-kita naman na lumalabas naman na papunta talaga kay Romualdez at kay Bongbong Marcos yung turo ng mga tao na to. O, kita nyo, sino nagturo? Si Gutesa na hindi natin alam kung nasa na siya ngayon. Si Gutesa, sino ba to? Si Zaldico, di ba? O yung si Diskaya. Ang turo si Romualdez at si Bongbong Marcos. Lalong-lalo na yan ang kasama nila sa pagnanakaw, yan si Zaldico, di ba? Siya ay nakakaalam kung sino talaga yan. So, doon pa lang, dapat patawag nyo na si Romualdez. Ang sinasabi lagi ni Lacson parliamentary courtesy lagi, parliamentary courtesy. Ang inang yan. Si Toby Tiangco nga pumunta dyan sino pa ba to? Si Libiste nga pumunta dyan. Bakit hindi mo patawag? Ano bang problema? Kasi siya na nga ang tinuturo Ano ba naman sumagot siya, di ba? Bakit ayaw ninyo? Bakit ayaw mo, Lacson? Ha? Ikaw talaga. Pero yung may mga pera, madali magtago yan. Kung siya nga nagtago dati. No, nagtago ka daw, Kung siya nga Trillanes. nagtago, di ba? Alam niya kung paano magtago. Di ba? So, Ba't alam ng mga senador magtago? No? well, siya alam. Okay, go on. Di naluto si Trillanes ngayon. Alam mo, hindi ka na kinakampihan to walang pakialam dito kay John Vic Pero kasi alam nyo, ang style nitong dalawang to, medyo nagkakainggitan kasi sino ba yung madalas na i-interview si Trillanes. Ano yan, gustong-gusto niyan, mayat-maya, nasa interview yan siya.
Hindi siya napapansin masyado ngayon. Mas napapansin tong si Rimulya. Kaya ngayon, umaano siya, umiepal. Ay, gawin mo yung trabaho mo. Huwag ka magpa-interview na magpa-interview. Oh. Putang ina, nagkakaanuhan na sila. Sila dati yung magkaka-body eh. Di umano. Diba? Kasi syempre, isa naman yan sa mga si Trillanes, di ba? Yung sinasabi nila na isa yan sa gumalaw kaya na papunta si Pangulong Duterte dun sa ICC na ipadala. Ibig sabihin, may nakipagtulungan yan dito sa mga to. At sinabi ni Rimulya mismo sa interview niya kay Pinky Web na ang tawag dito is group effort. Diba? Si Chodoro, si ang Pangulo, si Torres, siya. So hindi natin maitatanggi na talagang sila ang gumalaw dyan para maipadala si Pangulong Duterte dyan sa dahig. At hindi imposible na itong si Trillanes may kinalaman o may kaugnayan sa mga to. Pero ngayon, nagsasapawan na sila. Nagbabakbakan na sila kung ano-ano nang sinasabi sa isa't isa. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit naman? Bakit naman ganyan? Nagtago dati, hindi siya mahanap, di ba? Oh. So, alam niya rin yan. Alam niya kung paano gawin yan. Kung alam niya kung paano magtago, dapat siya magturo sa amin. Paano magtago? Sige, yun pala kunin namin. Help us na lang. If you think you have the solution, then be part of the problem solving. Yun. Eto, kwento ko sa inyo yung chismis. Okay ha? Ito chismis lang to, mga disclaimer lang ha, mga pare. Ito chismis lang po ito ha. Narinig lang naman natin. Total, mahilig naman kayo sa chismis, di ba? Okay ba? Chismis natin ngayon. I-chismis ko lang sa inyo. Kung bakit itong si Rimulya, si John Vic, parang init na init kay Atong Ang. Bakit kaya? Kasi sabi niya, pag ako nainis, magdadagdag ako dyan. Diba? Napansin nyo? So bakit siya inis na inis? Kasi, pero bago ko ituloy, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Yan po yung aking mga social media account, Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV sa YouTube at Paring RJ Banatero sa TikTok. Okay? DZAR 1026 SMNI. Tapos Banateros 2.0. Oy, may bago tayong napansin nyo ba? May bago tayong sticker. Logo. Kita nyo no. Ang lupet, Meron ako sticker pero hindi pa nadating. Pag ako nakita nyo, tawagin nyo lang ako. Paring RJ, penging stickers ha. Sabihan nyo lang ako pag nakita nyo ako kung saan. Nandiyan lang naman palaboy-laboy lang ako eh. Palaboy po ako. Minsan natutulog ako dyan sa mga bangketa, gano'n, nagtitinda ang palamig. Nako, sabi ko sa inyo, pag nakita nyo ako, bumibili ako ng isda sa palengke. Pag nakita nyo ako, Paring RJ, penging sticker. Bilhin nyo ha. Joke lang. Ganda na pinagawa nating sticker. Hindi pa nadating pero alam ko maganda yun. Ayan bago na yan ha. Sabi sa inyo mahal na ginastos ko dyan. Pag nakita nyo ako, Paring RJ, pengen naman po akong sticker, ha, kalabitin mo lang ako ha. Pero wag pera, hindi ko kayo mabibigyan ng pera, wala akong pera. Sticker lang, ha? Hoy, wala pa tayong charity work nga pala ngayon, no? Next month, gawa tayong charity work, okay po ba yun? Okay. May miss ko na mag-charity work ha. Naubos na kasi yung pera natin noong December kaya wala tayong pera eh. Okay. Tuloy ko na yung chismis mga pare. Ay, nakasubscribe na ba? Parang hindi eh. Subscribe mo na Like, subscribe. Go! Okay na? Ayan, sige. Tuloy na natin mga pare. Hindi, kasi ito, kaya parang gigil na gigil. Napansin nyo na magdadagdag siya ng, dadagdagan niya daw yung 10 million na pabuya kung sino mo makakapagturo kay Atong Ang. Bakit? Bakit kaya gusto niya maggawin yun? Hindi ba napansin? Sabay pasikat lang o talagang, alam mo yun? Bakit?
Ang chismis kasi, eto disclaimer lang ulit chismis lang po ito, hindi po ito masasabi nating sure na totoo na 100%. Ito'y narinig lang natin, okay? Ang bali-balita kasi ang chismis. Chismis Total, mahilig naman kayo sa chismis, sa awayan ng mga vloggers. Ayaw nyo doon sa totoong balita, gusto nyo yung mga awayan. Awayan ng mga bading, di ba? Ito ang chismis. Excuse me. Ito daw si Rimulya, ex daw si Sunshine Cruz. Na jowa ngayon ni Atong Ang. Na ex-wife ni Cesar Montano. Okay? Nagigets nyo? Sunshine Cruz. Ito chismis lang po ito. Ito chismis lang ha. Disclaimer. Pwedeng hindi to totoo. Pwedeng totoo. Pwedeng maybe. Pwedeng maybe not. Kaya daw gigil na gigil itong si John Vic diyan kay Atong Ang kasi jowa niya nga daw yung ex niya na si Sunshine Cruz. At ang chismis pa daw, baka nga hindi niya ex baka daw kabit siya noon. Di umano ha? Ito'y chismis lang mga pare ha. Hindi po ito pwedeng sabihin nyo na hindi totoo. Yan, okay, hindi totoo. Pero ayun po ang na chismis o nabanggit sa atin. O narinig natin. Yun lang naman. Pero hindi natin alam kung kay Secretary Rimulya kung ganun siya kababaw pagdating sa pag-ibig. Na talagang dahil lang jowa niya yung ex mo. Ex niya, jowa mo yung ex niya, pag-iinitan ka na. Parang hindi naman. Yun lang naman mga pare. Go tayo sa next. Sa next natin, ito pag-usapan natin to. Bago natin i-play yung yung video na yan patungkol kay kasi medyo mainit din ulit to si Senator Bong Kasi ito na naman Ayan. Inamin ng hukom na matalik na kaibigan niya ang abogado ni Rebilla. Ngunit nilinaw ng mahistrado na ang personal na ugnayan ay hindi magiging hadlang sa kaso. Yung abogado daw ni Rebilla, hindi ko alam kung sino doon, yung babae siguro na matalik niya daw kaibigan. So hindi daw magiging hadlang yung pagkakaibigan nila o yung personal nilang ugnayan para makasira o makahadlang doon sa kaso. So parang ang pinapalabas nila dito, kahit na sabihin natin na kaibigan ko yan o magkakilala kami yan, hindi yan walang dito, walang sinisino-sino dito. Kahit anong mangyari, kahit anong kalabasan ng kaso, trabaho-trabaho lang. Parang ganun ang pinapalabas nila. Pero bakit pa nila sinasabi yung mga ganyang bagay? Para magkaroon ng alam mo yon, magkaroon ng issue o masabihin natin na magkaroon ng isipin ng mga tao na ay, bakit naman ba't matalik na magkaibigan? O pwedeng sabihin ng mga tao na kita nyo na, kahit na kaibigan nung basta ginawa ni Bongbong Marcos para mapakita o magawa yung mahuli yung mga big fish, walang kaibigan. Ganyan din yung pinapalabas ni Rimulya. Mamaya papanoorin natin. Kasi kung pag-uusapan lang yung koneksyon, dapat buo yung kwento nila mga pare, di ba? Kasi hindi lang naman kaibigan ng abogado ni Senator Rebilla. Alam nyo, kapatid. Ha? Eto yung abogado, yung hukom na sinasabi na magkaibigan daw yung abogado ni Senator Rebilla, matalik daw na kaibigan o magkaugnayan,
hindi lang ano yan, hindi yan, anong tawag dito? Masasabi natin na yung kapatid ng abogado, eto sundan nyo mga pare, yung kapatid ng abogado ni Bernardo, magkapatid diyan. Magkapatid sila. Yung nag-issue ng ng warrant si Kevin. Diba? Kevin Miranda. Kevin Miranda, siya yung hukom. At kapatid niya yung abogado ni Bernardo. Kasi sinasabi nila close daw yung hukom. Etong si Kevin Miranda, kaibigan niya daw itong abogado ni Senator Bong. Okay, sige, kaibigan mo. Bakit kailangan niyo pang sabihin yan? Pero bakit hindi mo sinasabi na yung kaugnayan mo doon kay Bernardo? Kung magkaibigan kayo ng abogado ni Senator Bong, magkapatid naman kayo ng abogado ni Bernardo na siyang nagtuturo kay Senator Bong na inabutan niya ng pera personally. Ito personal daw ni Bernardong inabot ang pera kay Senator Bong dyan sa Cavite, sa isang bahay ng Senator Bong Revilla dyan sa Cavite. Kaya nga ang tanong natin mga pare, kung talagang inabutan mo ng pera, anong oras, kailan, anong date, saan mismo yung lugar, at sino yung kasama ni Senator Bong? Pwedeng magpakita ka ng mga usapan nyo, di ba? Pakita mo yung usapan mo ni Senator Bong na pupunta ka na doon. Hindi kasi mga pare, bakit natin to binabanggit? Ang weird kasi na talagang pinag-iinit nila yung mga usap-usapan patungkol dito para matabunan yung mga dapat na nahuhuli. 'Di ba? Yan ang problema natin. Bakit hindi nyo ipatawag si Romualdez? 'Di ba? Yan ang punot dulo ng lahat ng to. Tapos si Bernardo, wala namang kukwent. Ano yan yung nakakapagtaka nga, ginawa nilang state witness pero yung statement niya, paiba-iba. Kung talagang sure ka dun sa una mong statement, bakit nag-iiba yung statement mo? Depende sa, sa binibigay sa yung papel, ganon? Depende sa binibigay sa yung script? Bakit hindi ka mag-testimony ng ng sarili mo lang? Di ba pinakita ko nga yung video sa inyo na actually si Alcantara din ganun tinuturo ni Remulla na basahin mo na lang yan. Huwag ka na magsalita ng kung sa'yo lang. Tapos napayuko si Alcantara nung inabutan ni Remulla ng affidavit, di ba? Hindi ko alam kung affidavit yun o kopyahan. Yan ang binabarag natin ngayon na pinapainit nila tong ulit si Senator Bong Revilla. O bakit? Kasi nung nakaraan natabunan to Natabunan nung mga ipinasang impeachment na hindi tinanggap, natabunan yung nila, yung plano nila na umuusbong na naman yung papunta kay Bongbong Marcos, di ba? Papunta na naman kasi yung impeachment, yung kinalalaman daw ng impeachment, makikita yung mga kaugnayan o yung mga katarantaduhan nito ni Bongbong Marcos. Yan daw yun. Sabi na, inano ko lang sa inyo at pag-usapan natin tong si Remulla patungkol dito kay Senator Bong. Kaibigan niya rin daw to. Now, I want to ask you about Bong Revilla. That was quite surprising, all right? Some felt it was a political stunt on your end. Now, the Revillas and the Remullas were known as political opponents for many decades. And then you became friends. Yes. Okay. How did that surrender happen? Take us behind the scenes.
ano kasi kami ni Bong, we've been political allies for the last 20 years. And we become very good friends. Inaanak ko yung si Jolo. So, just to be clear, inaanak ko yung kapatid niya, kay Senator Ramon. Diba? So, just to be clear, inaanak ng dad ko si Jolo sa Binyag. So, there's a lot of cross relationships already. Tapos, vice governor ko yung anak niya. Nung tumawag siya sa akin nung gabi, 5 p.m. lumabas yung electronic warrant of arrest. Tumawag na kagad siya. Sabi ko, mag-surrender ka na kung gusto mo samahan kita. Sabi niya, o sige. So, pero sabi ko bukas na. Pero dumiretso na siya sa krame nung gabi. So nung umaga, pinuntahan ko siya at tapos na yung processing niya. Sabi ko, pare, ito na yung huling pagkakataon magkikita tayo. Pagdating dyan sa loob ng BGNP, hindi na kita pwede puntahan. So pumunta siya ron. Dinala ko siya ron. Sabi ko, dinala ko siya hanggang Sandigan. I consider that my last act of friendship. No, Hanggang pero doon na lang. didn't he have conditions of any Wala, kind? I'm wala. curious. Zero. Isa Pero lang. hindi siya nakaposas. Nakaposa siya. Nakaposas, okay. At tingnan niyo yung Oo. footage siya entering Sandigan. Nakaposa siya. Pero naka-bulletproof jacket siya kasi siyempre for safety reasons. Sa loob ng BGNP, naka-regular clothes siya. Yung yellow na t-shirt, yung jogging pants, chinelas. Regular. Ayan, nakita naman natin yan na ito nga yung pinagtataka natin na kaliwat kanan yung mga yung mga tawag dyan, yung mga balita dyan patungkol sa kay Senator Bong na yung sukat na, pati yung sukat ng kulungan, kung ilan sila nandun, yung palikuran, may shower, di ba? Kung magkano yung gastos ng pagkain, kung ilan yung kung ano-ano yung mga pagkain sa araw na yun, di ba? Ganyan yung, kaya nagtataka tayo, bakit ganun kabongga yung balita pagdating dyan sa pagkakahuli kay Senator Bong. At pati yung detalye ng kulungan o yung BGMP dahil pati nga daw yung kailangan hindi daw pwede yung t-shirt na may brand o yung branded na, hindi naman sa hindi pwede, pero tatatakan daw nila ng BGMP yun. Basta dilaw ang kailangan nila. Wala daw print. So, nakita naman natin, nakasuot si Senator Bong ng ganun at saka naka-chinelas. So, walang special treatment. Pero sinasabi nung iba na pautot lang yan. Nako. Alam nyo, bilang isa, wag na naman natin kasi yung ibang mga tarantado nga special treatment talaga eh. Eto hindi naman mapapagkaila na dating senador to. Kaya kahit papaano siguro pwede yung magkaroon ng kahit konting special treatment, kahit aircon nga okay lang eh. Pero hindi naman pwedeng i-aircon yun kasi nga open. So ventilador lang, yun nakita natin, 'di ba? Detalyado yung mga pagbabalita nila patungkol diyan, kaliwat kanan. Kaya ang weird eh. Bakit sa mga gantong balita, detalyado kayo. Pero dun sa mga ibang importante, tahimik kayo. Mga bayad kasi kayo. Nasa regular cell siya, walang aircon. Mag-isa siya. Mag-isa siya sa ngayon. May Patapos cellphone na yung lang. quarantine. Wala. Bakit yung Russian vlogger may cellphone? Bureau of Immigration Okay, yun. Bureau of Immigration. okay. Alright, go on. So, mag-isa siya ron. He is living the regular prisoner's life. Ang pinagkaiba lang sa ngayon, naka-quarantine siya. Iniintay namin yung ibang mga indictees niya, co-indictees. So, lalagay sila sa isang wing doon. So, ang tanong ko, Secretary, this is not the first time that Senator Bong Revilla has been put in jail. Yes. Right? Why would he do this so easily? Bakit? Anong wahid? Ikaw naman Karen, no? Tingin nyo ginusto niya yan? Hindi. Sino ba naman taong gustong makulong? Hindi, ayun ang pagkakaintindi ko sa bakit niya ginagawa to ng ganito kadali? Hindi. Ang sagot diyan, Miss Karen Davila, pinag-iinitan, tsaka target talaga, easy target si Senator Bong. Nung una kasi hindi siya pumirma sa impeachment ni Corona, di ba? Kaya tinarget siya ni Pinoy. Alam natin 'yan. Laging sinasabi na kulong na yan noon, bakit inuulit ngayon? Ikaw ba nakulong ka na noon na napatunayan nga na wala siyang kasalanan, di ba? Acquitted yan.
Oh, acquitted po yan ha. Para magkali naman tayo mga pare. Acquitted po yan ng korte. Pinawalang sala po ng korte yan. Kaya wala siyang kaso. Now, sinabi nila na nakulong na yan noon, bakit inuulit? Ano ba kayo? Ang narrative kasi nila, nakulong na yan noon, umulit pa ngayon. Hindi, hindi, acquitted po siya noon. Ikaw nga isipin mo mga pare, ito nga lagi kong sinasabi. Nakulong ka na nga noon na napatunayan na wala ka namang kasalanan. Sa tingin mo, bakit ka pa gagawa ng kasalanan ngayon? Kung nakulong ka na wala kang kasalanan, paano pa kaya kung gumawa ka ng kasalanan ngayon, di ba? Di kulong ka rin. Ganun eh. Tingin nyo gaano kahirap sa isang tao na alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo, marami ang nakukulong na walang kasalanan. Yung iba nga natuturo lang, nadadamay lang, pero anong nangyayari? Kaya nga maraming mapapansin ka dyan na lalo-lalo na yung pumunta nga kami dyan sa may BJMP na yung sinasabi ng mga kasama ni Alice Guo na nagtitinda lang kami, sir. Ito nga, nagwawalis lang hinuli. Acquitted kami, oo. Pero bakit hindi kami makalabas? Kasi hinihingihan kami ng pera. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero ganun kahirap. Ang 1.2 ang hinihingi sa kanila, anak ng putya. Wala kang kasalanan, bakit ka magbabayad ng 1.2? Hindi ba naman tarantado, di ba? Kahit ako ba't ako magbabayad yan? Wala nga akong kasalanan. Anong ginagawa ko? Nagbebenta lang ako ng palamig. Ganun kagago. Tapos ito, sinasabi ko, si Senator Bong, napatunayan siya noon na wala siyang ginagawang kasalanan. Tapos ngayon, putya, makukulong ako nang wala naman akong ginagawa. Natalo na nga eh. Katingin nyo gagawin niya pa yun? Ha? O gagawa pa siya ng kasalanan kung naramdaman niya ng makulong nang walang kasalanan? Ang utak nyo kasi, ayusin nyo kasi yung pag-iisip nyo. Hindi pwede yung narinig nyo lang na, nakulong na yan. Yan tayo eh. Alamin nyo muna kasi bago kayo nangangawa. Ewan ko sa iba. Malamang makabayad yan kasi mga yan. Kaya sige lang ang ngawa. Para mapainit nila yung mga plano ng administrasyong ito. Yung mga binabayarang vloggers dyan, sige lang. May balik naman sa inyo yan. Yung mga putang ina pinagbibili yung mga nila, yung mga ang tawag dito? Yung alam mo yung para lang bumaliktad, para lang magkapera, babaliktad talaga. Di ba parang I one cannot would think wait. Number magtatanong one. siya. Yeah. Well, in the eyes of the public kasi he's guilty na. So we will speak in that term. But of course, he's innocent until proven guilty. Yun. Tama naman. But personally speaking, from what I've seen, Tama yung sinabi niya pero bigla siyang babawi dito. I think there comes a point in time when you think everything is normal, it is deemed legal. So, in their circles, sa tingin nila normal yan lahat naman ginagawa eh. Diba? Ako na rin. Binagyan niya na naman ng doubt yung mga Pilipino. Sa tingin niya kasi legal yung ginagawa niya, kaya siguro ginawa niya na rin. Kaya yung pinapalabas ni Remulya. Wala pa nga eh. Ano ba? Kawa? Wala pa nga, hindi pa nga napapatunayan. Kasi sinasabi niya, siguro kaya siya ginawa yun kasi akala niya normal o akala niya legal. May pakiramdam kasi tayo gumaganyan na lahat naman gumagawa kaya legal. Bakit siya lang hinuli nyo? Kung lahat pala gumagawa ng normal na illegal, di ba? Na parang nagiging legal kasi lahat lahat gumagawa ng illegal. Bakit siya lang? Bakit ang bilis? Yeah. Parang walang pinakaiba yan sa mga pulis. And to review lang, for the public to remember, the testimony against Revilla is
he took the money personally. Magkano ngayon? 360 million? Oo. O yan, yun, sinasabi. Nakuha niya daw yung pera personal. Pero bakit yung statement ni Bernardo kulang-kulang? Dapat detalyado. Anong oras, kailan, anong date. Ito lang yung kagaya ng sinabi ni neto ni Gutesa, di ba? Na punta kami diyan sa gantong oras, ganto binababa namin diyan sa may Aguado, sa may malapit sa Malacanang. Biglang hinarang ni Lacson yun. Natandaan niyo yun? Oh, yun. Nagtutugma rin yung mga sinabi ni Gutesa dun sa video ni Zaldico, di ba? Ganon din na naghahatid ng pera diyan sa bahay ko sa Tapos si Romualdez wala lang. Ang dami ng koneksyon, ang dami na nagtuturo dito kay Tamba. Ang dami na. Pero anong ginawa? Yung mas pinakinggan nila o yung mas inuna nila yung Bernardo na binigyan ng kung ano-anong statement at binigyan ng kung ano-anong kwento papunta dito kay Revilla. Yung turo kay Romualdez ng Diskaya, nito ni Zaldico, nito ni Gutesa at kung sino-sino pa man, binabaliwala. Samantalang yung isang beses na binanggit si Senator Bong Revilla at yung iba pang senador na sila Chis Escudero, sila Nancy Binay, si Grace po, sino ba to? Si Estrada. 'Di ba? Yun doon sila doon sila kumilos. Doon yung inuna nila, yung kay Revilla, anak ng putyang ina. Samantalang ang tagal-tagal nang binabanggit ng mga to si Romualdez at si Bongbong Marcos. Pero anong ginagawa ninyo? Tulala pa rin kayo. Nung nakakita kayo ng iba na pwedeng pagdiskitahan at pwedeng easy target na scapegoat para sa inyo, yun ang inuna ninyo. Kaya nga hindi nyo maluloko ang taong bayan. Alam na namin yung mga galawan ninyo kasi paulit-ulit nyo nang ginagawa. Di ba? So, kung di ako nagkakamali. Cash binigay sa kanya. Sa kanya. Okay. Oo. Oo. Yung kay Jinggoy iba naman, yung kay Joel iba rin. Parang, kung di ako nagkakamali ang testimony, o iligay mo din sa kwarto. Oh, 'di ba? Ayun ang testimony. Magtataka ka nga lang kay Villanueva Isipin niyo yung kay Villanueva, anak ng putya. Siya yung nagbabanggit ng mga ghost project diyan sa Bulacan. Siya yung nag-iingay-ingay diyan. Ang bandang uli may 1% pa siya kay Zaldico, inaaway niya nga si Zaldico. Paano nangyari 'yun? Kung ikaw meron kang tinatagong katarantaduhan, bakit ka magsasalita patungkol dun sa katarantaduhan na ginagawa mo? Diba? Ganun na lang Ganun lang yung logic dyan. 1, 2, 3 lang. Kaya bakit nyo papalalain? Gumagawa pa sila ng style na pinapaikot pa nila. Ginagawa nilang komplikado. Gumawa sila aksyon ng pagkakalito dun sa Congress, sa Senado, di ba? Kung sino-sino pinatawag, yung mga nakamaskara, meron pa dun nakadilaw. Na new character. Ano ba yun? Pinagtakip nyo? Ano ba yun? Diba? May mga ganun pa kayong katarantaduhan. Tinanong ni Marcoleta, ang sumagot si Lacson. Nagkakaroon ng confusion Naku-confuse yung, ewan ko tama ba yung sinabi ko. Naku-confuse yung mga Pilipino na ano ba nangyayari? At pabago-bago, di ba? Kaya yung mga tao nasasanay na ayan na naman yan, parang nagsasawa na. So ang nangyayari ngayon sa flood control project na to nagtuturo kay Romualdez at kay Bongbong, natatabunan o nabubura na sa isip ng mga Pilipino kasi nagsasawa na sa paikot-ikot nila. Yan ang totoo mga kababayan, mga pare. Kaya nga hindi po pwede tayong manahimik lang sa mga ganitong bagay. Sa paikot-ikot nila, ang mga tao mabilis magsawa yan sa mga nangyayari. Lalo na kung paulit-ulit.
'Di ba? Wala namang nangyayari. Paulit-ulit yung ingay ng Blue Ribbon. Wala namang nangyayari. Kaya ang mga tao, ba't siya nagsasawa na? Bahala na lang kayo sa buhay ninyo. Ang ina nyo. Iba. Oo. Pero darating tayo. I think the DOJ and the Ombudsman are doing a good job para himayin lahat. Kasama yung mga AMLAC proceedings sila. So makikita lahat yan. Yung kay Bong Revilla ba, is it bailable? Na ang charge sa kanya is non-bailable. Kasi public ban yan eh. Ang threshold natin is 8.8 billion, 360 million yan. So, are you saying that Bong Revilla is really going to stay in that jail or nagpapalipat siya? Kasi nung una Ay, nasa ano siya eh. Krame. 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 Iba yun. Oo, La Catedral yun. Oo, iba O, yun. tignan nyo. Tignan nyo ha. Yung mga babanggitin niya dito ha. Nung panahon kasi noon na nasa krame si Senator Bong, syempre may special treatment dahil nga senador eh. So merong special treatment. Now, ngayon sinasabi niya parang pinapalabas, ewan ko kung ito yung nasa utak ni Remulla, pero ito nababasa ko, parang pinapalabas ni Remulla na this time sa pamumuno ko sa akin walang special treatment. Ha? Mahigpit kami dyan. Kahit anong mangyari, kahit sino ka pa, kahit senador ka, dati kang senador, basta diyan ka nilagay, walang special treatment, walang aircon, walang kahit ano, basta. Kung ano yung nararanasan ng mga PDL dyan, yun din ang mararanasan mo. Parang ganito ang sinasabi niya, hindi ko sure kung eto pero parang ganito. Na sa akin, walang special treatment. Noon okay yan sa inyo, pero sa akin hindi uubra yan. And I personally, you can check the records. I used to visit him regularly. In Krame. In Krame. Kasi this is in Payatas ba? In Payatas. In regular jail. Oo. Yung Krame, may kwarto siyang ganito kalaki. Oo. Aircon. Nagmamadyong si Jinggoy sa kabilang Oh, kwarto. di ba? Oh, dinitalian niya pa. Kala mo boy halata halata siya dito eh. Wait lang, bakit kailangan mo pang banggitin niya na dahil ano ka sa sarili mo, dahil ngayong bida ka, kaya hindi, kahit na kaibigan ko yan, walang kaibigan, walang special treatment sa akin. Basta nakulong ka, diyan ka. Araw-araw naglilitsyon. Diba? Araw-araw. May lechon pa nga. Diba? Oo. Ang bisita nila, Andy. Yeah. Ngayon, very restrictive na ang lahat. Diba? Nakita nyo yung style niya na pinagmumukha niyang mas this time, mas stricto kami. Mas okay kami ngayon, panahon na to, kaysa noon. Kasi dati, nakakapaglitsyon pa dyan, nagmamadyong si Jinggoy sa kabila. Diba? Ngayon, hindi pa pwede sa akin yan. Parang ganun Ewan ko kung ganun talaga, pero parang ganun eh. Kaya nga mga pare, itong mga nangyayari sa bansa, wag lang nating binabasta-basta to. Oo, medyo nagsasawa, frustrated na ang mga Pilipino na wala namang nangyayari. Wala talaga mangyayari hanggat nandyan yan si Lacson at saka si Soto, no? Diyan sa sila ang nahawak ng Senado. 'Di ba? Walang mangyayari at yung mga demonyong congressman na yan, hanggat nandyan yan, anak ng putya, walang mangyayari sa Pilipinas. Wala. Sirang-sira ng Pilipinas ngayon. Kaya nga sinasabi ni sino ba to? Si Manong Chavit na kawawa ang susunod na magiging presidente. Naiisip naman natin kung sino na, si VP Sara na. Ngayon pa lang alam na natin na siya ang magiging presidente. Kawawa, bakit? Bakit kawawa? Putang ina, ang daming iniwang kagaguhan ni Bongbong Marcos eh. Ang dami niyang iniwang problema sa Pilipinas eh. Tapos sinasabi pa nila, ang problema sa nakaraang administrasyon ay inaayos ni Bongbong Marcos. Basta walang problema noon. Itutuloy mo na lang. Yung ano nga tignan nyo, yung subway. Bakit hanggang ngayon, dapat matatapos na yan na I think 2028, pustahan tayo, hindi matatapos yan. Bakit? Kasi kinunguha nila yung budget eh. May interview yan kay sino ba to? Si Mike Defensor. Meron siyang interview patungkol dyan. Dinitali niya yan na yung pera ng subway,
para para matapos na kagad, anong tawag dito? Hinila nila. So kinuha nila. Ang problema pala dyan, merong penalty yan pag hindi natapos dun sa tamang date. Yung pala yun. Kaya pala nagkakautang-utang anak ng tinapa. Hindi pala basta-basta yan na pag hindi natapos, itutuloy na lang. May penalty pala. So yung penalty na yun, ang magbabayad nun o yung mag-aayos nun ay yung susunod na presidente. Awawa naman si BP Sara. Nabudol na nga papahirapan pa sa susunod na Alright, anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Tandaan mga pare, Vox Populi every Saturday. SMNI DZAR 1026 Banateros 2.0. Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV sa YouTube, Paring RJ Banateros sa TikTok. Maraming salamat po mga pare sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.